Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako, grabe mga kabibig ha. I don't know on how you able to compare or ikumpara ba ninyo or meron bang similarities ang previous president at ang presidente natin ngayon. Kasi yung previous president natin, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dumalaw sa mga namatayan, sa mga nasalanta ng bagyo, umiyak, hinalikan ang mga kabaong. Grabe yung pag simpatya ni Pangulong Duterte sa mga namatayan at namatay sa bagyo. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, may nakita akong video na kung saan sinabi lang niya na dumaan lang ako. Ang tanong, nagpunta ba itong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga namatayan? Kinumusta ba niya kung ano ba ang pangangailangan ng mga taong ito? Kasi pag presidente ka, hindi lang dumaan ka lang, kundi kailangan mong alamin ang sitwasyon ng mga kapwa mo Pilipino. Di ba presidente ka? Dapat maramdaman ng kapwa Pilipino na nandyan ka para sa kanila. Ay, eto kabibi. As in, nawindang ako. As in, ako, nakakaiyak. Oo nga, maraming galit kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs niya. Marami daw mga inosenteng nadamay. Pero ang tanong, yung war on drugs is focusing sa mga drug lord, pushers, mga addict. Pero marami naman silang sinirang buhay Maraming ginahasa. Maraming pinatay. 'Di ba? Kung ikukumpara mo yung mga inosenteng nadamay sa war on drugs kumpara sa mga nabiktima na mga addictos, benedictos, yung mga pusher, yung mga drug lord. Saan ba mas marami? Ano bang pinaglalaban natin dito? 'Di ba mga kabibig? So ito muna ito muna yung differences between the previous president and the president for this term. Watch this video. Ngayon po si Pangulong Duterte, hinalikan niya po ang kabaong sa mga nasalanta sa bagyo, nakikiramay siya, and kita nyo naman kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte. Nakakaiyak, no? Ito yung namimiss ng tao. Ito yung presidenteng hinahanap nila. Presidente na marunong umunawa, na may puso para sa bayan ng Pilipino. Tingnan nyo kabibig, meron bang ginawang ganito si Bongbong Marcos? Pinuntahan ba niya yung mga namatayan at mga namatay sa bagyo? At yun, hinalikan ang kabaong. Imagine, presidente na yan noon. At well, ganon talaga si Pangulong Duterte. Yung Yolanda nga, nagpunta siya doon. Tapos umiyak siya. Yung sa Marawi, hinalikan niya ang lupa. Ito pa ba? Di ba mga kabibig? So, grabe yung pagmamahal ni Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya Pangulo pinuntahan niya at pinaramdam niya sa mga tao na nandyan pa rin siya at hindi niya ito kayang iwan, na kung time na kailangan ay talagang always on the go siya. At ito naman si Bongbong Marcos, mga kabibig, panoorin natin kung ano ang nangyari dito. Magandang umaga po mga kasama. Good morning po. Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo, lahat kayo na dumaan lang pala dahil nakalubog pa yung mga ibang Uy, grabe naman talaga, no? Dumaan lang po ako. Dumaan lang pala. So it means hindi mo kinausap, hindi mo inalayan, hindi mo kinamusta. Basta lang, as long as makapagbigay ng ayuda, okay na yun. Lo, grabe naman talaga to. Bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ay, basta nakita lang yung maayos na, okay na, umalis na. Pero yung mga namatayan,
yung mga nawala ng bahay, anong gagawin natin yung Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Magkano kaya ang cash assistance? Baka 5,000 pesos. Parang kulang po yan. Parang hindi yata tayo makapag-construct ng bagong bahay with 5,000 pesos. Pero okay na lang yan, kabibig, kaysa wala. Lalong-lalo na diba, para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Ngayon, ngunit para sa ngayon ay asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, basta't asahan ninyo. Hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Nako, parang nagmamadali si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nga ba siya nagmamadali? Ano pa bang mga programa? Ano pa bang mga meetings niya? Dapat sana kinancel niya ang meeting niya para, give more time para makausap niya ang mga tao dito. Nakita niyo na, kabibig, ha? At eto na, nakita nyo na pagkatapos ng sakuna, nag-joyride, mag-drive-thru kaya muna kayo asin. This was photo taken October 27, 2024. Kaya pala nagmamadali or hindi masyado nag-spend time, di ba? Meanwhile on the news, Typhoon Christine tinamaan ang 12 na regions, 90 kataong patay. Pero si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Lady ay parang in-enjoy nila. I think ito yung ito yung tawag dito, bagong business na parang mag-i-invest sa Pilipinas. So, maganda naman yung trinay ni Pangulong Bongbong Marcos, yung bagong car. Diba? Ganon sila, Ang mag-asawa talaga ang nag-enjoy. Ang lamig ng usok ng tambutso ay kayo talaga. Gala muna. Anong gagawin natin? Joyride. Depende sa inyo, kamibiga. Tingnan nyo lang. Well, kung ako naman, if kailangan talaga kailangan talaga sa panahon na kailangan kong makipagkita sa mga businessmen, kung kailangan kong mag-joyride, i-testing yung sasakyan, okay lang naman. Pero after this, dapat isipin na natin yung mga taong nangangailangan ng tulong natin, 'di ba? Maganda ba ito? I think hindi na siya dapat pinost ang mga ganito. Dapat sana ang pinost yung mga nag-shake hands na lang, na success yung venture or pagpasok ng business, pero itong nag-joyride, ay bahala na kayo, kabibig, kung ano ang yung komento dito. So, yun na, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento? I think nakita nyo na ang comparison between the two president. Yung unang president, sinabi niya na si Pangulo Duterte ay talagang pumunta doon, hinalikan niya yung mga kabaong, kinausap yun ng mga nasalanta, namatayan, ang talagang ramdam nila na may presidenting dumating, na may taong pwedeng sandigan nila at hinga ng tulong. Yung isa naman ay sabi niya, dumaan lang siya. Chinek lang niya kung ano ang pangangailangan ng tao, tapos kung may pangangailangan pa ang tao, sabihan nyo lang ang governor, ang mayor. Hindi ba pwedeng ikaw ang pwedeng sabihan nila kasi nandyan ka? Kayo na ang bahala, kabibig, kung sino ang pipiliin nyo. Sige, mag-ano tayo, Sino ang pipiliin nyo? Yung previous president na humalik sa kabaong, dinamayan ang mga taong nasalanta ng bagyo, namatayan, o yung presidenteng dumaan lang kasi kailangan mag-joyride. Joyride, hindi naman, kabibig. Business yun. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.